Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Napakagandang bouquet mula sa Energy FM. Pakinggan si DJ Lindsay sa Lihim ng Liham para sa buong detalye. Lihim, bulaklak, mwah. Huwag mo sabihin radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa Lihim ng Liham. Mahal kong Lindsay. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hope. Sana po mabasa ninyo ito since hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Lindsay, I am getting married this year. Almost 3 years na po kami ng partner ko pero LDR po kami. Long distance relationship. Kaya naman po madalang lang kaming magkita nitong partner ko. Planado na po ang lahat. Ready na po both parents namin, families. Kami na lang po talaga ang inaantay. Gusto nilang lahat magpakasal na kami. Habang nagdidiwang po ang lahat, excited, ang daming wishes, ang daming masaya para sa amin. Ako naman po, eto, nape-pressure. Alam mo yung tipong parang atat na atat po yung mga tao sa paligid namin na magpakasal kami at bigyan sila ng apo. Everything was fine naman, DJ Lindsay. Mahal ko naman po yung partner ko eh. Kahit LDR kami. Yun nga lang po nagbago ang lahat nung nagtrabaho na po ako sa BGC. Nandun din po kasi sa kumpanya na yon yung lalaking dating minahal ko. Hindi lang basta minahal, nakarelasyon ko po siya. In short, kasama ko po doon yung ex ko. Wala naman po akong balak makipaglandian or whatsoever, DJ Lindsay. Trabaho lang talaga. Pangdagdag sa ipon, pangdagdag sa pangpakasal namin. Eto na nga po. Last December 23, Christmas party po ng aming kumpanya. Ang daming alak, walwal po talaga. Medyo tipsy na rin po ako noon, tapos hindi ko alam kung bakit inaya ako ng mga kaibigan ko na pumasok doon sa isang room without knowing na
nandun din pala yung ex ko kasama yung mga kaibigan niya. Nagpapahinga kami dahil lasing na po kami. Ako, pumunta muna doon sa isang sulok malapit sa bintana kasi sabi ko kailangan kong magyosi. Hindi ko naman po inaasahan na lalapit siya sa akin. Kamustahan nung una? Konting tawanan. Siyempre, naungkat yung past. May tanong siya kung masaya daw ba ako. Sabi ko, oo naman. Nagpapakasal na nga ako eh. Pero alam mo, DJ Lindsay, pagkasabi ko nun, bigla niyang hinawakan yung mukha ko at agad akong hinalikan. Hindi naman ako nakapalag agad, DJ Lindsay, or should I say, hindi talaga ako pumalag. At bagkus, hinalikan ko rin siya pabalik. Hinalikan ko siya kasi gusto ko rin naman yung nangyari. Iniwan na kami ng mga kaibigan namin nang hindi namin namamalayan. At doon, DJ Lindsay, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Kinabukasan po, ramdam na ramdam ko pa yung ginawa naming dalawa. Kung ano man yun, gusto ko sana siyang tanungin eh. Gusto ko sanang malaman kung para saan yung nangyari kagabi. Pero wala akong lakas ng loob. Puro takot ang nararamdaman ko. Takot dahil baka malaman ko na wala lang yun. Tawag lang ng pagkakataon. Dahil doon, DJ Lindsay, bawat araw na nagdaan, hindi mawala-wala sa isip ko yung nangyari sa aming dalawa. Pero hindi ko naman po talaga mahal yung ex ko. Wala na. Matagal ko na siyang kinalimutan. Alam mong nakakainis dito, DJ Lindsay, nakukonsensya po kasi ako. Nakukonsensya ako kasi yung partner ko, binigay yung tiwala sa akin. Alam mo yung pinayagan niya ako na magtrabaho ulit kasama yung ex ko. Tapos ganun pa yung nangyari. Natatakot ako kasi baka mamaya sabihin ng ex ko, lahat ng nangyari sa amin, doon sa boyfriend ko ngayon, napapakasalan ko na. Konti na lang eh. Baka mamaya malaman pa niya na may nangyari sa aming dalawa. Ang tanong ko po, DJ Lindsay, dapat ko pa bang aminin? Aaminin ko ba to sa partner ko o hindi na? Ayoko rin po siyang mawala. Ayoko pong masayang lahat ng plano namin. At lalong-lalo na, mahal ko siya eh. Pero nagkamali lang talaga ako. Tulong naman po. Pasensya na kung